like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-file ninyong impeachment to become a state witness, kahit na sa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Bago natin umpisahan yung press ko na yan, itong sila former Congressman Mike Defensor, gusto ko munang palakpakan itong mga individual na to na kung saan talagang nakikipaglaban para sa kapakanan ng sambayanan. Palakpakan natin itong sila Congressman Mike Defensor. Kung bago lang ako kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho kagad tayo dito sa press ko na to noong mga naghain ng impeachment kahapon dyan sa House of Representatives na hindi tinanggap dahil nga naman ika nga itong impeachment na to hindi ho galing sa abogado nitong si Lisa Araneta Marcos. Pakinggan ho natin ang kanilang press ko. Katulad ng aming nabanggit, nandito po kami para ipaliwanag yung kaso na isinasampa namin, the impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po, batay sa pinakita ni Atty. Manny Luna, andyan yung mga annexes evidence na hawak po namin. And this is the main impeachment complaint na hindi po tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General. Nako. Yan po, tahasan namin sinasabi, mali, illegal, at labag sa ating saligang batas. Malinaw na pong sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon. Ministerial ang pagtanggap ng Secretary General at ito po'y dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro yung hindi natin masasabing exhaustively dahil dada naman po ito sa mismong hearing, pero i-discuss yung grounds for impeachment na i-file po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Sila po siguro kumisan parang surprise lang that we filed. But actually, kami ang nagugulat. Kami ang nasusurprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa, yung mga paglabag na saligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin, at ito rin po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint, ang tanging Hindi ho biro yung ginagawa na yan itong si Congressman Mike Defensor. Hindi ho biro yan. Ako nang nagsasabi sa inyo. Kaya kung sang-ayon ho kayo at nakikiisa kayo dyan sa ginagawa na yan itong sila Congressman Mike Defensor, paki-share ho ng video para mas maraming makapanood sa gayong paraan, mas maraming makakaintindi kung ano nga ba ang nais ma-achieve ng grupo na yan itong si Congressman Mike kung bakit sila naghain ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. Proseso ng bawat isang Pilipino. Wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa Ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa Presidente ng isang kaso kung di sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who will be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jing Paras. Attorney Jing. I just want to add, no? Nandiyan si Attorney Jing, si Attorney Ferdy Topacio at yung iba pa mga abogado na kung saan talagang pinaglalaban ng kapakanan ng sambayanan. Hindi kung ano pa mga
kadahilanan ha. Hindi siya kung ano pa mang kadahilanan. Nandiyan ho sila para itulak ang interes ng sambayanan. Mantakin nyo, kaliwat kanan ng korupsyon sa Pilipinas, hindi ho natin malaman kung ano nga ba talaga ang tayo ng pamahalaan dyan sa mga problema natin na yan. Sa totoo lang, wala ho tayong nakikitang aksyon dito sa administrasyon na to para tuldukan ang napakatinding korupsyon. Kaya pala hindi ho nila kayang tuldukan kasi sila ho mismo ang korupsyon. Sila ho mismo ang mastermind at involved sa napakalaking kalokohan na nangyayari, napakaraming kalokohan na nangyayari sa bansa natin ngayong mga panahon na to. Alam mo kasi, Naku, walang boss tong the responsibility of the president is overwhelming. Maraming nagsasabi na sector or even the people around him are saying si Presidente ang nagpapaimbestiga. But kami sa grupo namin, we don't believe na siya ang nagpapaimbestiga. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Yan. Siya ang numero uno na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwedeng mag-imbestiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tangi lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawang kabulastugan sa ating bansa. And this is through the impeachment. Pero nanghihinakit kami dahil mukhang hindi kami pinagbigyan ng karapatan na magiging impeacher, which is enshrined in our Constitution. So, that is why we are here today. Maraming po salamat. Okay, so for the first part of the complaint of the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Kong Jing Paras and Attorney Topacio. Attorney Manny? Yeah, just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Perdy Topacio in the successful impeachment of former COMELEC Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the... Huwag nyo munang pagsalitain ito si Atty. Harold Respicio baka magsisigaw-sigaw siya dyan. Yung mga munang kalmado. Tanungin nyo muna, kalmado ka ba ngayon? Pagkakalmado, pagsalatin. impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na binaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending and program appropriations and not vetoing increase and program appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung unprogram appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. In fact, there's a pending petition in the Supreme Court that calls for the declaration of unconstitutionality ng ang program appropriations. Ang problema dito, noong 2023, 588 billion pesos of taxpayers' money
ang hindi binito ng ating Pangulong Marcos Jr. At Grabe. ito ay isa sa mga pondo na naging source ng kickbacks in a recent exchanges sa Senate. Kinumpirma no less than Senator Sherwin Gatchalian through his interpellation of Senator Chis Escudero, former SP ng Senate, na mula 2023 hanggang 2024 up to 2025, yan ang pinakamalaking anomalya sa flood control na nangyari. Can you imagine 588 billion hindi man lang binito ng ating Pangulo? This is unconstitutional. Bakit? Ang program appropriations ay walang source of financing. Sa Constitution, required po under Article 7, Section 22 na ma-identify yung sources of financing. Kaya itong ang program, mula sa simula, nagiging grab-prone ito, naabuso eh. In fact, PCIJ has termed it as a source of misuse of funds. Even Rappler and other media organizations and business experts. Kaya ito ang unang ground namin against the President. He culpably violated the Constitution, Article 7, Section 22, for failing to veto the unprogrammed appropriations and for recommending unprogrammed appropriations in the 2023 National Expenditure Program. Thank you po. Thank you so much, Attorney Manny. In addition to what Attorney Manny mentioned, dun sa program allocation, yung fiscal responsibility, nandito po yung mismong kopya ng mga SARO na nirelease ng Presidente. Ito ang program allocation can only happen kung merong extra fund as explained by Attorney Manny Luna. Pero kung titingnan nyo, yung mga SARO na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang ang revenues. Ito na po, ang unprogrammed allocation, hindi na ho makakailan ng Presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Ito po ang kopya ng buong GAA na kung saan pinagbatayan ang release ng unprogrammed allocation. And again, as pointed by Attorney Manny Luna, lahat galing, lahat napunta o karamihan, majority, flood control. Ang aking pong topic, based on the impeachment complaint, is the health, yung Philippine health insurance, yung ating pong PhilHealth. Again, nirelease po to ng ating gobyerno, 89 billion. Mabuti na lang, nahinto ng Korte Suprema at 60 billion lang ang napunta doon sa National Fund. Another fund is the PDIC. Yung PhilHealth to, kung titingnan nyo yung history ng PhilHealth, nauna po yan nung ginawa ni GMA, nagkaroon with cooperation din LGU para sa mahihirap. Nung umupo si Pinoy, in-expand niya ang mga benefits ng mga mahihirap. During the time of President Duterte, ginawa niyang universal healthcare. Kaya po, ang pondo ng national government every year, on average, 80 billion, nagbibigay tayo sa PhilHealth. Pero yan ay contribution ng bawat isa dito. Yung contribution ng national government para tulungan ang senior citizens at ang mga mahihirap. Kinuha ang pondong ito na Grabe. 89 billion na nahinto nga po. Grabe. At again, saan napunta yung pondo? Napunta sa mga priority, sa mga high kickback, High ang program, high SOP, Ay, hindi high impact eh. Hindi high impact, high kick. no, na mga proyekto, yung flood control program. Kasama ho ang PDIC. Ang PDIC ay dapat insurance ng bawat Pilipino sa bangko. Pag naglagay ka ng pera, nagsara ang bangko, alam mo, merong babalik na pera sa'yo. Kinuha din ang 107 billion at nilagay sa national government funds. Ito ay isang malaking paglabag. Hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa batas ng PhilHealth, sa universal healthcare, kundi
pagyurak sa karapatan ng bawat Pilipino. Di ba ang sabi ni Dr. Martin Liachon? Imbis na expand mo ang PhilHealth program na sa ibang bansa, Tony Liachon, ang sinabi niya, imbis na expand ninyo ang PhilHealth na katulad na ginagawa ng Singapore, Japan, Korea, 10% lang ang kontribusyon ng kahit sino sa mamamayan nila. Kahit na maluba ang sakit. Eh dito sa atin, almost 40, 50, 60%. Pag nagkasakit ka, wala halos nakukuha ang benepisyo. Yan ang tingin namin pinaglabag, ang ginawang paglabag ng ating Pangulo. He was involved in the transfer of funds at paggamit ng funds na to para sa mga flood control at high kickback projects. So with that, we go to point number 3. Yes, yung rider na ginawa ng Kongreso, yes. Alam mo, ang unprogrammed funds kasi, hindi yan kasama sa budget. Because under the law, sa Constitution, yung National Expenditure Programs, pag-present ng Pangulo yan sa House of Representatives, ang definition yan, it is a program of expenditures and source of revenue. So, yun yung NEP at magiging GAA. Pero sinaksakan nila ng unprogrammed fund. Ang unprogrammed fund, it does not belong to the definition of the budget. Kaya, it is, at saka parang binigyan ng poder ang presidente na siya nang mamamahala sa pag-dispense or pag-disperse ng unprogrammed grant. It is considered as undue delegation of legislative power. So, yun po is unconstitutional. So, yun po ang isa sa mga issue dyan. Okay, yung rider, binabanggit lang ni Atty. Manny Luna, yung sinabi nila, if there are excess funds, pwedeng gamitin. The President signed the GAA, the rider was there. Ito yung rider na ginamit na provision to transfer the funds of PDIC and the health fund. So, una ho namin punto, yung fiscal violation as pointed out, yung diversion ng funds ng healthcare at saka ng PDIC. Yung pangatlo po dyan, and kasama po yan sa mga ebidensya namin, alam niyo marami tayong mga proyekto na dapat isagawa. Pero isa na lang ang ipo-point out ko, yung pong Metro Manila Subway. Ito sana ang isa sa mga proyekto na natapos ng Pangulong Bongbong Marcos by 2028. Pero dahil ang pondo, ang ginawa nila, baliktad naman to. Yung isa, kinukuha yung pondo, nilalagay sa unprogrammed. So for 3 years, more or less 1.5 trillion ang nilagay. Ito naman, unprogrammed allocation. Yung pangalawa naman, kinuha yung nasa pondo ng ODA, inilagay naman sa unprogrammed. So yung Metro Manila Subway, na dapat may pondo taon-taon, binabawasan nila, nilalagay sa unprogrammed allocation. Because of this delay, combined, 6 projects including the Panay-Guimaras Road. Ang penalty na po natin, sa Metro Manila Subway pa lang, 100 billion na. Ang projected penalty natin of all the projects is about 200 billion. Dahil kulang ang pondo natin. And more importantly, delayed na ho ang project. So si BBM will not be able to sign or to inaugurate the subway, Metro Manila Subway, that we hope to have in 2028. So with that, we go now to the personal integrity and drug use. So may I call on Ms. Cathy Binag to expound on this. Ay naku, siya nandito pala si Ma'am Cathy Binag. Palakpakan nung natin. Nandito pala si Ma'am Cathy Binag. Hapon na. So, naway busog naman kayo kahit papano, no? Basically, ang tagal-tagal na hong nananawagan din ng lahat ng mamamayan ever since 2024 lumabas po ako. Dapat pala nandyan din yung iba pang mga mga ibang individual pala talaga solidong-solido. Baka nasa sila, behind the scenes sila, hindi sila lumilitaw. Pero yung tulong nila at suporta nila talaga napakatindi. Abangan lang ho natin, baka pagka nag-umpisa na talaga yung impeachment na yan, napag-usapan na yan sa Justice Committee, doon natin silang makikita. Marami pa tayong hinahanap na personality na wala pa dito eh. Ng late 2020, mid-2024, at ako'y nagsabi may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente.
Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000 na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I don't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth, sa lahat po, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talagang ginagawa natin. No? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Noong rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun bilang kapatid para sabihin mo yun publicly. And sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap. Eto pa rin. Yan, history of volcano marijuana use of President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So, saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Amy, na nagdadroga siya, sino yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumul na sa drugs. Meron pa nga na minsan daw parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap, ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi nila pagtanggap sa impeachment na to, ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan. Dagan ko lang yung sinabi ni Cathy. The two of us were in the rally. She was one of the speakers. Siya nagsalita bago si Senator Amy. I was at Quirino Grandstand. Nasa baba ako. We were shocked when Senator Amy Marcos bared all dito sa alleged drug use, cocaine use, and marijuana ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Detalyado po. She was close to tears when she was detailing it. Napakasakit ang ginawa niya because she is the eldest sister. Sinabi niya sa amin doon that ito para sa national interest ito. Bilang public official, hindi niya pwedeng itago ito. Pero masakit sa kanya kasi kapatid niya mismo ang ibinulgar niya dito sa alleged cocaine and marijuana use. At ito ay labag, a betrayal of public trust because he executed an oath of office upon assumption of office, di ba? Wherein, isa sa mga sinabi niyang commitments doon is to faithfully execute the laws. Ano yung batas na nilabag ni President Ferdinand Marcos in using drugs, allegedly? The Dangerous Drugs Act. Bawal ang paggamit ng marijuana at ng cocaine. These are dangerous drugs. And being the chief implementer of the law, he should not have been doing that or engaging in that.
So you see, doon pa lang may betrayal of public trust. That is very demoralizing to our people because how could you fight drug addiction, drug importation, drug trading, drug sale, etc. kung ang mismong Pangulo ay naakusahan? We are not saying na totoo na yan. That's why may challenge sa kanya para mag-submit to a hair follicle test. Hanggang ngayon ayaw niya. Sinasabi niya hindi daw yan connected sa public trust. Yan nga, very much connected sa public trust eh. Public office is a public trust. When there is doubt on your capacity, you have to submit. Incapacity yun eh, yung paggamit. Kaya yan po ang aking reinforcement doon sa sinabi ni Cathy. Tama yun. Attorney Jing, you want to add? Just an addition. Alam mo, galing mismo sa kanyang kapatid, kay Aimee. These are personal knowledge of the use of cocaine. Ang galing mismo kay Aimee, sinasabi niya na makaka-apekto ito sa administration. Nakikita niyo ba si Marcos pag nagsasalita? Ang tingin namin, pagka hindi nagkargahan ng drugs, gumaganon siya, Maski doon sa Dubai, siya. Tama ba yan? Is that an honor? And is it an honor to our country na mapapahiya ang isang Pangulo? Kaya nga, sa security naman, delikado din tayo sa security dahil kung hindi nag-isip ng mabuti ang ating Pangulo, baka mapinsala ang bansa natin. So, that's the reason why we raised the issue of his drug use as part of the articles of impeachment or charges. Meron ko dadagdag. Yes, Attorney Garcia. Yung, Attorney General Garcia. Yung pong mental health ng ating Pangulo, pwedeng ma-consider na serious national security concern. Alam po ninyo, pag gumagamit kayo ng droga, lalo na kung matagalan na, ang epekto po nung cocaine is magsishrink yung brain mo eh. Kaya pagka nag-shrink na yan, nagsisimula ka na mag-hallucinate, iba na yung pag-iisip mo. Kaya yung mga drug addict, kung sumaksak yan 75 times, 85 times, kasi ang tingin niya dun sa sinasaksak niya, Diablo, buhay pa. Samantalang patay na. Yung ganong klaseng hallucination. So what we're saying is, meron kasing issue sa kanya about prolonged, continued drug use. So he owes it to the people. Pinapakiusap natin ito sa kanya noon pa. Patayin niyo po yung issue about you being drug addict ba tawag noon? Drug addict, yeah. Okay. Kill the issue. Simple lang naman po yun eh. Pa-hair follicle test ka. Alam niyo po ba kung bakit hair follicle test? Hindi ko to sinasabi noon kasi baka malaki magpakalbo eh. Yung kasing paggamit natin ng droga, naka-record sa buhok natin. So yung mga mahahabang buhok dyan, mas mahahaba ang record nyo kung gaano kayo gumamit ng droga. The history, your medical record on your drug use is recorded in your hair. So yun po yun, kaya sabi natin, hair follicle test. Kasi nandyan yung history nung kung gaano katagal ka nang gumagamit. So Thank you. kaya po hair follicle yung hinihingi natin. So, Thank you, sige po. Thank you, General Garcia. Anyway, si General Garcia will be discussing another topic extensively after this. But for now, yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Nako, ito na, bakbakan na. Bakbakan na ho ito. Attorney Harold Respicio na ho eh, no? Okay. Yeah, pare! Magandang hapon po sa inyong lahat. And Ikaw, Brad. Ito, parang sarap din tanongin itong si Attorney Respicio. Willing ka rin ba magpa-hair follicle test? Sabay kayo ng kababayan mo na si Marcos. thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon,
at lahat ng mga kumukontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo. Nakakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final na unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number 1 na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan dahil gusto nating matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong aligned sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kita kalaban ko, basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawak ang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila at alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Saldi, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Kwento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras, hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko, kapag na-bankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Falls Park, 2 billion. Ayun, no, ang daming pera, bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tignan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. What? AI daw. Kung ikaw ang husgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam na yan. Kapag ikaw ang husgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang on the ground of graft and corruption dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Saldi? Kapag naniniwala ka kay Saldi at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Dagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldi ko sa kanya, kay President Marcos Jr., the respondent in our impeachment complaint, yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga contractor po ito na may transaction sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law. Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Saldi ko. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na rin siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short, alam mo, si Saldi, personal friend ko. At sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. No? In fact, he told me na baka tanggalin na siya sa
Appropriations Committee dahil hindi siya nakadeliver sa amount na napakalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, saldi ko, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanyang Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapapaniwala ang sinasabi ni Saldico. So, yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver na pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nag-file kami ng impeachment dahil ang tingin namin si Lacson masyadong pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin, hindi niya pinatawag si Amina. Tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasal. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Saldico, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangandaman. Tapos kinlear niya na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero, hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya, our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, nandito na sa articles namin, pero Saldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ifinal ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So, salamat po. Ngayon, dadalhin ko naman yung topic on the economic sabotage. So, yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman Jing Paras. Naku, wala Before na I go to that, ay kung mayroon po muna akong may nakaligtaan. Yung sinasabi nila, si Vice President gumasto, nilustay yung pera na 125 million galing sa pondo na for confidential funds. Pero magkakaroon kaya nagpaggastos si Vice President kung hindi binigay ni Marcos yung pera galing sa contingent fund? So, isa sa mga tinatakel namin na culpable violation of the Constitution is the violation of Marcos for releasing from his contingent fund 125 million plus 70 million for other expenses, pero yung 125 for confidential fund. Sinasabi ng mga experts, including former Senate President Drilon, that is unconstitutional. You can refer to the interview of Drilon and sino ito sa ABS? The other one, Karen Davila. Sinasabi ni Drilon, what Marcos did was unconstitutional kasi naglipat siya
ng item, ng pera from the contingent to confidential fund, wala namang item in the general appropriation. Bawal po lang mag-comment according to the Constitution. It's a violation of law to transfer fund when there is no item. You cannot augment unless savings. Ang contingent fund is not savings. Only savings can be used by the President. So, Marcos has violated. Bago nyo sampahan si Sara, si Marcos muna ang sinampahan namin. Kasi siya ang source ng pera na ginastos ni Sara Duterte. Second, graft and corruption. Matindi itong graft and corruption ni Marcos. Ha? Ito mismo. Ha? It was heard in Congress. Si Undersecretary Panganiban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Panganiban. Nung tinanong siya ni Risa, dinidikdik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel, at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po, ang exchanges nila. Sabi ni Panganiban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin ng let's do it ourselves? Sila. Walang sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka pa kapag-import, you have a sugar order. Ito, there was no bidding. Hindi, ang matindi nito, pumili lang siya ng 3 sa 30 o 40. Pinili niya yung 3, All Asian Counter Trade, si Escalor, kaibigan niya yan, yung Sokdong Philippines na kinwestiyon ni Risa na walang pera, at itong Edison Lee, marketing. Bakit pipiliin mo lang yung 3 when there are more qualified? Nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture na nag-meeting si Marcos with these only 3 traders in Malacanang. So, this is graft and corruption, mga kababayan, giving undue advantage, unwarranted benefits to these 3 traders over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding, at the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung kargamento, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So, he has already committed the crime of graft and corruption. And also, betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office that he will execute the laws faithfully. Hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation of law. Ito naman, to favor his campaign crony, nung binili ni Rason yung Shell, una-muna binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno. Maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, mag-i-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, nirebid yun. Ihanap ng bagong bidder para papasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung Shell. Binigay kay Odena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masaklap, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan, yung kontrata unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving unwarranted benefits to Rason. Yung kanyang prime
company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expire ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over Balampaya. Pero we squandered that power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro ninyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanko. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, ni Romualdez, ako. I was surprised, bakit nagkasama ako? Dapat silang dalawa lapat. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ito sabi niya, kayo ni Salde ko, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Siyang added. Okay? So, presuming na wala siyang natatanggap, pero hindi tayo naniniwala, November 2024 ba niya sinasabi ito? Alam niya na nangurakot si Martin, nangungurakot si Saldi. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, iimbestiga at ipatanggal niya ito. Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At sa mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabing mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Saldi. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Saldi were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution, yung kanyang oath of office, that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano na bang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any basis against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw findings sa ICI. Alam na nga niya. Pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos ngayon sasabihin mo, kasinungalingan. So, that's betrayal of public trust, mga kababayan. Okay, one of the highlights of the impeachment complaint is also the incident with former President Rodrigo Duterte. And to discuss that is our former general and lawyer, Attorney Garcia, Virgilio Garcia. Salamat po. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina tungkol sa grave national security concern, yung mental health ng Pangulo. Kasi kailangan tayo makasiguro na matino ang pag-iisip ng ating Pangulo at siya ay gagawa ng tamang desisyon sa panahon ng pangangailangan. That he is going to make the right decision, that he will stay there and decide that our all, sa kabutihan. Ibang klase talaga. Ito lang ho talaga yung pinakahihintay natin yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy lang kung Mike. Natin lang. Okay. Yung pangyayari na na-assign sa akin na i-discuss is yung nangyari sa airport, no? Una muna, paalam natin sa mga kababayan nating mga OFW, yung pagka kayo ay nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno habang kayo ay nasa ibang bansa, yan po hindi kusang loob, hindi kumbaga parang papogi nila na kayo tinutulungan nila at tatanawin ninyo ang utang na loob. Yan po ay obligasyon ng ating gobyerno na kayo ay tulungan. At dito po sa pagkakataong ito, the reverse happened. Ano po, yung nasa labas, tutulungan ka. Napapansin niyo yung mga nakukulong, yung mga bago pugutan ng ulo. We make representations with the government because our government must be able to protect our citizens in other countries para
yung sila naman ay maproteksyonan natin sa kapangyarihan ng gobyerno kung saan silang bansa nandoon. Okay, so that is the prime duty of government is to serve and protect the people. We will give flesh to this constitutional provision doon sa nangyari noong March 11, 2025. Oo. Sa airport, no? So, it doesn't matter, hindi personality driven, kundi ito ay obligasyon ng ating gobyerno na kailangang gampanan. Kaya sinasabi namin, sinasakdal namin ang Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ng paglabag sa saligang batas, ng pagbigo sa tiwala ng taong bayan, at ang paglabag sa batas. Ayan. Nung March 11 ba? Siguradong. March 11, 2025. Sa airport, inaresto si Pangulong Duterte. Hindi siya napagbigyan na matulungan ng kanyang abogado. He was denied legal representation. Yung isang abogado nga niya, hinangkap pa, inalis doon. No? So, it's all in the complaint, yung narration of facts. No? But now, we all witness this, so I don't have to parang sabihin. Ang gusto ko lang klaruhin is ang sinasabi nila, ang basihan nila sa pag-aresto is yung sinasabi nilang ICC warrant of arrest. Okay. Under the law, a foreign judgment is a piece of paper, nothing more than just a piece of paper. Pwede ba sabihin pandaig ko? It's just a mere scrap of paper. It's nothing, it's worthless unless this is recognized by our local court. Kaya ang sinasabi, dapat, kung totoong merong warrant of arrest, dapat dinaan muna sa korte. Regional trial court po ang mayroong jurisdiction to hear this kind of complaints. Dapat dinala siya sa korte at doon sa pinaharap para patunayan, unang-una, na yung ICC warrant, assuming that it was issued by a competent court. Competent, hindi lang korte, it has to be issued by a competent court, a court that has jurisdiction to issue the warrant. Alright? Ngayon yung ating korte, pagkatapos na pandinig, dinig ganyan, siya yung mag-i-issue ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest ng korte natin, ang gagamitin ng mga aaresto para siya ay arestuhin dahil yon ang may bisa. Hindi yung warrant of arrest ng kahit sino. Alright? We violated all this. Lahat ng batas. So we have an enumeration of the laws violated by them. Unang-una, yung Republic Act 7438. Yan yung karapatan ng kung sino mang arestado, detinado, o undergoing custodial at investigation at all times, yun ang sabi ng batas, you must be assisted by counsel. Ito yung other high crimes. No? So first of all, na-violate niya yun. He was treated inhumanely. Nandito po lahat. Meron akong kopya, bigyan ko kayo mamaya. Violated yung alam po ninyo, meron yung ating Bill of Rights, yung number 1. Hindi yung number 1 just because yun yung una nilang naisip, but because that is the fundamental, most basic right of every Filipino is yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And nor shall anybody be denied the equal protection of law. Kaya po yan number 1, yan yung talagang number 1. Hindi yan yung nag-aksidente lamang na nailagay na number 1. This was violated. Yung kanyang liberty. Hindi siya nabigyan ng due process. No? Ngayon, bakit sinasabi natin si Presidente ang may kasalanan ng lahat ng ito kahit wala siya doon sa airport? Because he is the head of the Executive Department. And under Article 7, Section 1, he is the head of the Executive Department and he is the one in charge of making sure that all laws are executed properly. Alright? So, ngayon yung ang masaklap dito, ang masaklap dito hindi yung Pilipinong nasa labas na hindi mo tinulungan. Ang masaklap dito, yung Pilipinong nasa Pilipinas, pinadala mo sa ibang bansa kahit wala kang obligasyong ipadala yung taong yon sa ibang bansa, at pagkatapos
iniwanan mo doon without any aid or assistance from the Philippine government. That makes matters worse. This, to us, is culpable violation of the Constitution. This, to us, is betrayal of public trust. And the crimes that they committed are all high crimes. Punishable by death yung kidnapping, actually kidnapping lang tinatawag para maunawaan ng lahat, no. Pero actually the crime committed is serious illegal detention, which is punishable by reclusion perpetua to death, and that makes it a very high crime, similar to treason, bribery, plunder. Yan. So malupit po yung mga crimes committed. Ito pa, para kay General Torre. General Torre, you violated Republic Act 7438. Ang penalty po doon, mababa lang ang multa, 6,000 pesos lang. Pero may imprisonment, not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamaganda po, merong naka-attach na penalty na perpetual absolute disqualification from holding public office. In other words, once you are convicted, wala ka na pong retirement pay. Salamat po. Kaya nga sinasabi ho natin dito, ngayon, for the meantime, kumpleto ang kanyang retirement pay bilang 4-star general. Ngayon, di ba? Enjoy niya yan ngayon. Hindi ko siya kagaya ng ibang mga naging PNP chief na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kagaya ni Senator Bato. Ini-enjoy nila ang kanilang mga benepisyo. Etong si Torre, siguro ngayon. Okay? Thank you, General Garcia. Kong Jing, would you like to add? Si Atty. Manny muna. Ito. Ang matindi doon is lahat itong gumagalaw, Gilbert, John B. Cremulya, Anyo, Gibo, Bilisto, lahat sila ni John B. Cremulya, not the planet. So it's a conspiracy Effort. to put Duterte under rendition. And the fact is, Nahawan ako they sa have lied. Si Kong They have lied to Jing the public. Sinasabi ni Marcos, mayroon na tayong Interpol. Pero wala naman pala red notice, wala naman palang red notice. Kasi daw the red notice, we are now obligated to the Interpol. Pero he disregarded what he has been saying, that the ICC has no jurisdiction. The ICC has no sovereignty over our country. The ICC has no jurisdiction. So he contradicted that, which he has been pronouncing for so long, by just a mere, we cannot refuse the Interpol. We are so tapos hindi naman pala red notice, kundi diffusion lang. Wala nga eh. It's not even approved by the head of the Interpol yung ginawa nila. So all this mananagot si Marcos Jr. dito sa lahat ng mga kabulastugan na ginagawa niya. Okay. Palakpakan natin ang mga magigiting na ginuot ginang dyan sa pagsasalita nila na yan, paglalahad ng mga kabuktotang ginawa nitong si Marcos Jr. sa nakalipas na 3 taon. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Medyo mahaba pa ho ito. Punta ho kayo sa Sunshine Broadcast, ha, kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng press con na yan nitong mga maghahain dapat ng impeachment kahapon, kaso hindi ho tinanggap ng opisina nitong si Garapil. Maraming salamat ho. Natin Pilipinas. Saludo sa mga ginoon na to. Especially dito kay Congressman Mike. Walang jurisdiction dito kay yung Attorney Perdito Pasio at sa lahat ng mga kasamahan nila. Congratulations. Ngayon pa lang nakikita ko nang successful yung inyong isasampang impeachment na yan dahil sa mga mga ebidensya at mabigat ho dito ito si Saldico. Siya daw ang isa sa mga willing na tumistigo laban dito kay Marcos Jr. Mahalin natin ang Pilipinas.